Amen. Isang malakas na palakpakan para po sa Panginoon. Amen. Isang malakas na palakpakan na may kasamang sigawan. Woo! Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Sa pong napakagandang umaga, nasama-sama po tayong sumamba sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagkausap po natin sa mga espiritu natin. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, sa pagtitipon po namin ngayon, gusto ko po naming marinig. Nandito po kami para ialay ang aming mga sarili, ang aming mga puso, ang aming pagsamba, ang aming paglilingkod. Pero narito po kami, gusto rin po namin marinig ang kalooban mo at plano mo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang pagtitipon na ito at nawa po, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang humipo sa amin at mangusap sa amin. Hiling namin to aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Praise God. Sabi po nung awit, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Gusto mo bang lumigaya ang buhay mo? Actually, hindi mo kailangan humanap ng pangit. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, hanapin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sundin mong tunay. Yun po ang talagang ibig sabihin at yun po ang talagang paraan para tayo po ay magkaroon ng buhay na maayos, mapayapa at maligaya. Yun po talaga. Alam niyo po, lahat ng bagay, bago po simulan, kailangan pong may plano. Magninegosyo ka, dapat may plano. Ano mangyayari pag nagnegosyo ka, walang plano? Sayang, malulugi ka lang. Magtatayo ka ng building, magtatayo ka ng bahay, dapat merong plano. Pagka walang plano, magsasayang ka lang ng oras, pagod, pera, lahat, sayang lang lahat yan. Kailangan po may plano. Mga kapatid, alam niyo po ba, may plano ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala ka ba doon? Hindi ka iniluwal ng Diyos sa mundong ito at pinabayaan ka nalang magtatakbo ng hubot-hubad at kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, yun na yun. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya lang po, minsan, yun yung mga plano ng bahay, for example, meron po tinatawag na working plan. Ito yung nasa papel, nasa blueprint, tinitignan natin kung ano yung nakasulat. At meron pong tinatawag na as-built plan. Ang as-built, yun po ito yung plano, pero nung natayo yung bahay, hindi nasunod yung plano. No, alam niyo po, napakahirap po noon. Kapag merong isang plano, tapos yung mga gumagawa doon sa loob ng bahay na yon, hindi sinunod yung plano. Kaya magugulat ka na lang. Pagbukas mo ng pintuan, pader. Kasi hindi sinunod yung plano. Dapat pagbukas mo ng pintuan, garden. Kaso kanya-kanya sila, hindi nasunod, pader. Pagbukas mo ng pintuan. O kaya naman, naglalakad ka, may hagdan. Akyat ka ng hagdan. Pag akyat mo ng hagdan, kisame. Walang second floor. Kasi may plano, pero hindi nasunod yung plano. Ang plano, dapat pag binuksan mo yung switch, bubukas ang ilaw. Hindi nasunod yung plano. Pag bukas mo ng switch, tumatapon yung gripo. Kasi hindi nasunod yung plano. At isipin po natin, Pastor, parang kalokohan naman yata yun. Oho. Sa architecture, sa engineering, pag hindi mo sinunod ang plano, makakagulo-gulo ang lahat ng bagay. At alam mo po, sabi natin kanina, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kapag hindi nasunod ang plano ng Diyos sa buhay natin, sabi ng Diyos, ito gagawin natin, ito plano ko sa'yo, kaya lang may nangialam. Nangialam tayo, nangialam ang ibang tao, o kung ano man yung nangyari, hindi nasunod yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi po natin inaasahan na yung ending ay kasing ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. At syempre po ang tanong, Pastor, paano ba nasusunod ang plano ng Diyos? Paano ba nalalaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin? At yan po yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon po umagang ito. 7 ways to know God's will. Part 2. Kasi part 1 tayo last week, di ba? So, I hope natandaan natin yung part 1 natin, pero kung sakali po na gusto nyong balikan, nasa YouTube naman po itong part 1 natin. 7 ways to know God's will. Pero dadaan na din po natin ng mabilis yung part 1 natin ngayong umaga. Samahan niyo po ako magbasa mula po sa Aklat ng Mga Gawa. Book of Acts, chapter 11, verses 1, 2, and 3. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea
na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ng mga hentil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hindi tuling hentil? Nakisalo pa sa kanila. Tanong nila. No, noon pong time nila, sabi ko nga po last time, meron pong dalawang uri lang ng tao. Hudyo at lahat ng hindi Hudyo, hentil ang tawag nila doon. So para sa kanila, we are the chosen people. Yung mga hindi Hudyo, hindi yan chosen. Gentile ang tawag sa kanila. At bawal makisama, makisalamuha, pumasok sa bahay at makikain. Kasi po ang tingin nila, marurumi yan eh. Eh bakit ka makikisalamuha sa kanila? Pero ito pong Pedro na ito, nakisalamuha, nakipag-usap, pumasok sa bahay, nakikain. Kaya po ang sabi ng ibang mga Hudyo, kung napansin niyo po yung word na ginamit dyan, tinuligsa. No, tinuligsa, pinersecute, o inatake, kinausap, o pinagalitan. Yun po ibig sabihin ng tinuligsa. Tinuligsa nila si Pedro dahil hindi po sinunod ni Pedro yung kanilang tradisyon. Eh bakit kaya ginawa ni Pedro yun? Hindi ba siya nag-iisip? Hindi niya ba naisip na gulo to ah? Kapag pumasok ako sa bahay na yan, nakiisa ako sa kanila, naku, malaking problema to, malaking gulo. So kung matalino siya, iiwas na lang ako sa gulo. Pero hindi siya umiwas sa gulo. Tinuloy-tuloy niya kahit alam niya na magkakaroon ng problema. Kasi para kay Pedro, this is God's will. Ito ang plano ng Diyos. Paano niya nalaman yun? Eh kung magkakagulo nga, itinuloy pa rin niya. Paano niya naisip, nadesisyonan, nalaman na yun ang plano ng Panginoon? Tuloy po natin yung pagbabasa. Verse 4 to 8. Kaya, dahil tinutuligsa siya, kaya isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Nagkwento siya. Ako ay nasa lungsod ng Joppa at nananalangin na magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit, ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Okay, nagkaroon siya ng vision. Merong malaking kumot. Merong tali sa 4 na kanto, binababa. Yung kumot na yon na merong 4 na kanto na merong tali. Verse 6. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ng iba't ibang uri ng hayop, lumalakad, gumagapang, mababangis at mga lumilipad. Ang laman ng kumot, iba't ibang uri ng mga hayop na mababangis. Pagkatapos, verse 7, narinig ko ang isang tinig na naguutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka, at kumain. Subalit sumagot ako, sabi ni Peter. Sumagot ako. Ang sagot ko, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o hindi karapat-dapat kainin. No, sabi nung tinig sa kanya, magpatay ka dyan, magkatay ka, barbecuehin mo, kainin mo. Eh sa tradition po nila, bawal yon. Bawal kumain ng buwaya, bawal kumain ng sawa, bawal kumain ng mga marurumi. Sa tingin po nila, marurumi yon. Pero inuutusan siya, sige lang, magpatay ka, kumain ka. Ayaw ni Pedro, ayaw pumayag ni Pedro kasi nga, bawal ang alam niya. Verse 9 to 12, muli kong narinig ang tinig mula sa langit, ayaw tumigil ng tinig. Patuloy yung pangungusap kay Pedro. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yun yung narinig niya. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari yon. Verse 10. At pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Okay, nung makita niyo yon, nung 3 beses sinabi na kumain ka, pagkatapos doon, hinila na pataas, nawala na yung kanyang vision. Pagkatapos hilahin yung vision, matapos mawala, hinila na pataas sa langit. Pagdating sa verse 11, siguro habang hinihila pataas, verse 11, nang sandali rin yun, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin, buhat sa Cesarea. Siguro yung kumot, habang nawawala sa vision nitong si Pedro, sabay naman may kumakatok dun sa baba. Tok, 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 tok. Di ba? Shopee. Akala nila Shopee. Pero tok, tok, tok. Uy, eksakto ah. Habang nawawala yung vision, meron namang kumakatok sa baba. Wala naman ako inaasahan. Sabi ni Pedro, wala naman akong delivery. Sino kaya itong mga kumakatok na ito? At pagbaba niya, sabi sa kanya, verse 12, sinabi sa akin ang Espiritu na sumama ako sa kanila, kahit na sila'y hentil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Okay, so, hindi niya kilala, alam niya mga Gentiles, pero
Sabi nung tinig sa kanya, sumama ka dyan. At sumama nga itong si Pedro, kahit alam niya na questionable, hindi siya dapat sumama, pero sumama po siya. Verse 13, isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay, o nasa loob na siya ng bahay ni Cornelio. Sinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Jopa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Itong si Cornelio, a few days before, nagkaroon din siya ng vision. Nakakita rin siya ng anghel. Ang sabi ng anghel, magsugo ka dun sa Jopa, sa lugar ni na Pedro. Hanapin mo si Simon na tinatawag na Pedro. Parang hirap nun, no? Kasi pare-pareho naman sila ng pangalan dun eh. Ang dami dun, pare-pareho pangalan. Joseph, pare-pareho Mary, pare-pareho Pedro. Pero sabi niya, punta ka sa Jopa, basta hanapin mo. Ang hirap nun, di ba? Pero anyway, sumunod ditong si Cornelio, dito sa tinig ng anghel na ito. Verse, saan tayo? 14. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Patawag mo si Pedro, magsesermon siya sa inyo, ituturo niya kung paano maligtas. Verse 15, nagsisimula pa lang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa Espiritu Santo. No, habang nagsasalita si Pedro, nung Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, at nung pumunta si Pedro sa bahay ni Cornelio na tinuturing na marumi ng mga Hudyo, nung nagsasalita na si Pedro, bumaba din ang Espiritu Santo dito kina Cornelio na ito. Kaya sabi ni Pedro, verse 17, kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin noong una, nung tayo manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan sila? At dahil po doon, verse 18, nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Hindi po pamilyar itong kwento na ito. Hindi po natin laging naba-Bible study ito. No, hindi po natin laging naririnig sa mga homily, sa mga sermon, itong kwento na ito. Pero napakaganda ng kwentong ito dahil ipinakita po rito paano mo malalaman ang plano ng Diyos. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. And balikan lang natin yung part 1 natin, yung unang tatlo. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Unang-una, God's will is revealed through prayer. Pananalangin. Okay, ito yung una-una natin last week. Si Pedro ay nagdadasal, nananalangin, paulit-ulit hanggat hindi niya naririnig yung kalooban ng Panginoon. At kung bahagi po ng buhay niya yung pananalangin, naririnig niya kasi nakikipag-usap siya sa Diyos. At kapag ka nakikipag-usap ka sa Diyos, makikipag-usap din ang Diyos sa iyo. At dahil po doon, naging maliwanag kay Pedro, ito ang kalooban ng Diyos kasi nagpe-pray siya. Kaya nga pa tayo mga kapatid, unang-una po ito. Unang-una, listen to me. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kung tamad ka magdasal. No, na-establish na po natin yan. Hindi tayo pwedeng hingi ng hingi, hindi tayo pwedeng wish ng wish nang hindi ka naman nakikipag-usap sa Diyos. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, lumuhod ka, ipikit mo mata mo, buksan mo ang puso mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, Panginoon ko, ano ang kalooban mo sa buhay ko? Magdasal ka. Nawa, maging bahagi ng buhay po natin lahat yan. Lahat sana ng Christian, madasalin. Sino kaya madasalin dito? No? Huwag nyo na itaas kamay ninyo. No? Pero sana lahat tayo, pag tinanong ko, sino kaya madasalin dito? Taas kamay natin, dalawa. Ulitin ko. Hindi aayos ang buhay mo kung hindi ka nagdadasal. Amen? Mas malakas, amen? Hindi aayos ang buhay mo kung tamad kang magdasal. Kaya simulan mo na. Mag-pray ka na. Magtanong ka sa Lord, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Ito ba yung trabaho na gusto mong pasukin ko? Ito ba yung negosyo na kailangan pasukin ko? No, ito ba yung tao na gusto mong pakasalan ko? Ipagdasal mo na yan.
Maski kami, no, mga anak pa lang namin, pinagpe-pray namin, Lord, sana yung mga anak ko paglaki, yung tamang trabaho, tamang tao, yung mga makasama at makasalamuhan nila, pinagdadasal pong mabuti yan. So unang-una, to know God's will, pray. Pangalawa po, God's will is revealed through dreams and visions. Nakita natin, si Pedro, may pinakita ang Diyos sa kanya. No, hindi natin maitatatwa na minsan po nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga dreams, sa pamamagitan ng ating mga visions. Pero hindi po pwedeng yun lang. No? Bakit mo ginawa yan? Kasi napanaginipan ko. Mag-resign daw ako. Kaya nag-resign ako. Nagdasal ka ba? Oo, nanaginip ka. Lahat naman nanaginip. Pero nanaginip ka nga, hindi ka naman nagdadasal. Baliwala din. No? Hindi pwede yun, yung panaginip, kung ano-ano po nangyayari dyan. So, napanaginipan mo, tumalon ka sa building, tatalon ka sa building. So, hindi lahat ng napapanaginipan sinusunod. Kailangan po magka-combination. Nananalangin ka, may vision ng Lord sa'yo, pero minsan kahit wala, sa panalangin pa lang, maliwanag na ang tugon ng Panginoon. Pangatlo po, God's will is revealed through the Word of God. Ito pa po yung isa. Siyempre po, kinakausap mo ang Diyos, kakausapin ka rin niya. Paano kanya kakausapin? Yun nga, minsan sa panaginip, pero mas madalas, kesa hindi, kinakausap tayo ng Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Okay? Huwag nyo nang itaas kamay nyo, ha? Sino kaya dito ang walang Bible sa bahay nila? Okay? No, kung wala ho kayong Bible sa bahay nyo, hindi yung digital, ha? Yung totoong Bible, ha? Kung wala kayong Bible sa bahay nyo, PM nyo po ako mamaya. Mura lang. Hindi, joke lang. PM nyo po ako. Kasi may mga available na Bible po tayo. Dapat may Bible ka. Dapat nagbubuklat ka ng Bible. Bago matulog o pagkagising man lang, kasama dapat sa buhay natin yan. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Diba? Parang nagpapatayo ka ng building, may plano. Hindi pwedeng isang tingin mo lang sa plano. Alam ko na yan. Tapos gagawin mo na yung building. Hindi. Babalik-balik ka sa plano. Tama ba to? Susukatin mo, babalik ka sa plano, titignan mo anong kulay, babalik ka lagi sa plano. At nandoon po ang plano ng Panginoon sa Bible. Kaya sipagan din ho natin magbasa ng Word of God. Importante po yan. So punta po tayo ngayon sa ikaapat. Okay, dito po tayo naputol last week. Ikaapat na paraan para malaman po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. God's will is confirmed through circumstances. Circumstances, yung mga nangyayari sa paligid po natin. Kasi po, Acts 11, verse 11, ito po nangyari sa kwento ni Pedro kanina. Nang sandali rin yun, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaki, sinugo sa akin buhat sa Samaria. Alam ba ni Pedro na may darating? Hindi. May inaasahan ba siya? Wala. Pero, kita niyo po yung nangyari, yun pong vision ni Pedro, nanalangin siya, nagkaroon siya ng vision, nagsalita ang Diyos sa kanya, at pagkatapos doon, biglang may kumatok. Alam niyo po yung word na yon, nang bigla na lang, may mga ganon, naiwan ko yung payong namin, bumalik ako sa bahay, nang bigla na lang, buti na lang bumalik ako sa bahay, kasi nasusunog na pala yung plancha. Buti na lang naiwan ko yung payong. Circumstances. Minsan po, gumagawa ang Panginoon ng paraan, nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan po ng mga circumstances na nangyayari sa paligid natin. Peter's circumstances aligned perfectly. Perfect yung circumstances na ito. Minsan may nakausap ako, ano kaya ang kukunin ko? Ito ko bibilin ko. Kaya lang, wala akong pera eh. Pero bigla na lang, may nakausap ako, bigla na lang, meron dumating na pera, nang bigla na lang, meron nag-alok ng ganyan. Yung circumstances, nagtutulong-tulong patungo doon. Tinutulak ka doon. Ito ba yung tinatawag natin na open doors or closed doors? Minsan, sinasarado ng Diyos yung pinto. Huwag mo nang banggain yung pinto. Pag sinarado ng Diyos yung pinto, sinarado na niya yun. Maniwala ka na, okay, sinarado ng Diyos. Hindi yung kukuha ka pa ng gigibain mo pa yung pinto. Sinarado na ng Diyos. Pag may sinarado ang Diyos na pinto, sa experience ko po, may binubuksan siyang iba. Sinarado niya to, bubuksan naman niya ito. Saraduhin niya man yung pinto, bintana naman yung bubuksan niya. Lagi yung ididirect ka ng Panginoon, didiretso ka, haharangan niya para kumanan ka.
At nung kakanan ka na, kumanan ka nga, haharangan niya para lumiko ka naman dito. Sundin po natin yung pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Now, Peter saw a vision, he heard, knocked on the door, perfect timing. May 3 tao na nag-aantay sa kanya. Perfect timing. At alam niyo po, minsan tayo nanalangin tayo ng miracle di ba? Lord, pahingin himala. Lord, pahingin ganito. Gusto natin na himala sa buhay natin. Alam niyo po, ang maraming himala ng Diyos, timing. Nasa timing ang himala ng Diyos. Diba naghimala ang Diyos sa'yo, bigla na lang may lumilipad na yero. Tapos may nakita kang piso, dinampot mo. Pag dampot mo, lumipad yung yero sa ulo mo. Timing. Perfect timing. Minsan ang himala ng Diyos, hindi yung nakakita mo, lumulutang, hindi yung ganun Perfect timing ang paraan ng Diyos kapag naghihimala po siya sa atin. Circumstances can be divine appointments. Minsan ito po yung ginagamit ng Panginoon. Hindi mo alam, divine appointment pala. 1 Corinthians 16:8-9, ito po sabi ni Pablo. Titigil ako sa Efeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataong nabuksan doon para sa gawain, kahit na maraming kumakalaban. Paano nalaman ni Pedro o ni Pablo na dapat siyang pumunta sa Efeso? Kasi meron dumating na circumstances na kahit na maraming humahad lang, nakita niya, magandang opening ito. May binuksan ang Diyos sa kanya. So ulitin ko mga kapatid, pag sinarado ng Diyos, wag mo na ipilit. Wag mo na ipilit. Binrake ka na nga hahabulin mo pa. Hinabol ka last time, pastor naging kami uli. Binrake ka na naman hahabulin mo na naman. Nag-break na naman kayo kasi nahuli mo, may third party. Hahabulin mo na naman. Gumising ka. Ikaw na natutulog. Sa sakit ng kalooban, yung hinahabol mo na yan. Apply ka na apply sa isang trabaho, hindi ka natanggap. Apply ka na naman, hindi ka na naman natanggap. Di ba? Apply ka na naman. Baka iba. Pag sinarado na ng Diyos, mag-isip ka naman. Kasi kung itong kalooban ng Diyos sa'yo, bubuksan ng Diyos yan para sa'yo. Alangan naman, kalooban niya, pagkatapos inilalayo ka niya. Hindi ho. No? Si Isaac Newton, kilala naman si Isaac Newton, siya po yung nag-formulate ng law of gravity. Alam niyo ba kung paano niya na-formulate yung law of gravity? Palagi ko alam natin yan. Di ba? Nakaupo siya sa ilalim ng isang puno ng mansanas. Nag-iisip-isip siya ng law of nature, physics, pinaplano niya lahat yan. At habang nag-iisip siya, nabagsakan siya ng mansanas sa ulo, kapul sa ulo. At nung tinamaan siya ng mansanas, bigla napaisip siya, bakit nalaglag yung mansanas pababa? Bakit hindi pataas? At doon nagsimula yung formulation niya ng law of gravity. Sa paano kung naisip ni Isaac Newton nung araw na yon na sa ibang puno maupo? Naisip niya na mag-delay. Naisip niya, mamaya na ako pupunta dyan, mainit-init pa So yung mansanas, bumagsak na, naiwan siya. Napaka-importante po ng circumstances. Talaga inilagay siya doon, may leading na maupo ka doon, at yun yung oras na yun, nababagsak talaga yung mansanas. At dahil doon, nagsimula ang law of gravity na pinapakinabangan po natin lahat ngayon. No, circumstances sa buhay natin. Nag-grocery ka, bigla may nakausap ka bigla, na business, baka yun ang will ng Lord sa'yo. Circumstances. Merong contract signing, nagkasakit ka, baka yun ang will ng Lord sa'yo. Alam niyo po, lagi ko pong panalangin yan. Diba, nabanggit ko po sa inyo last time. Ang panalangin ko po lagi, Lord, pigilan mo ako. Yun lagi ang prayer ko sa Panginoon. Kapag meron akong gagawin, pipirma ng kontrata, Lord, pag hindi mo kalooban to, pigilan mo ako. May tatanggapin ako na kung ano man sa ibang lugar, Lord, kung hindi mo kalooban to, pigilan mo ako. At nasanay na po ako ng manalangin na ganun. Lord, pigilan mo ako. Ito pong ating, nabanggit ko last week, ito pong ating lilipatan dapat na Avon Building dapat, lilipatan natin. 2 beses po magko-contract signing na kami. 2 beses. At pag nag-contract signing kayo ron, syempre, mag-advance na, may deposit na, may kontrata na kayo, hindi na pwedeng umalis. At nung araw talaga na magpipirmahan na, twice, Lord, pigilan mo ako. Pinigilan talaga ng Panginoon. Tapos kaya pala pinigilan ng Panginoon kasi eto na pala ang BS Square. Napabalik na pala tayo sa BS Square. Kaya, sige, palakpakan natin ng Panginoon.
No, at ngayon po, let me just announce, nagsisimula na po ang ating renovation sa BS Square. Nagsimula na po nitong last week. Kaya sa mga susunod po na mga weeks, panalangin po natin, magkakasama-sama po ulit tayo, permanente na. No, hindi na tayo lipat ng lugar, permanente na po yung ating magiging worship place na yan. Because of the goodness of our Lord. So be sensitive. Maging sensitive po tayo sa leading ng Panginoon. Pag may mga nangyayari po sa atin, isa po ito sa isang natutunan ko, pag may nangyayari sa buhay mo na hindi ayon sa plano mo, hayaan mo na. Nangyari na eh. Nangyari na eh. Kunyari, ang design mo dapat, lalagyan mo ito ng magandang ganyan, ng ganon. Nangyari na, hindi nangyari na yung plano mo. Iba ang nangyari. Hayaan mo na. Kasi all things work together for the good of those who love God and work in accordance to His purpose. Kung mahal mo ang Diyos, nananalangin ka, hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Pero lahat ng gusto niya, yun ang mangyayari. Hahadlangan ka niya, kasi mahal ka niya. Tatanggalin niya sa iyo ang mga maling tao, kasi mahal ka niya. Paano niya ilalagay yung tamang tao kung nandun ka sa maling tao? Kasi mahal ka niya. Kaya kung ano po nangyayari sa atin, asahan lang natin, may plano ang Diyos. Hindi mo bola yan. No, hindi, minsan po may patay, sasabihin natin, huwag kayong malungkot, siya ay nasa higit na mabuting kalagayan kaysa sa atin. Diba, drug pusher, nasa higit na mabuting kalagayan kaysa sa atin. Yung pala, nasa impyerno. So minsan lahat din na sinasabi kahit patay na eh. No? Pero ito, hindi ho bola ito. Pag sinabi ko po sa inyo, may plano ang Diyos sa iyo. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Manalangin ka, basahin mo yung Bible, maging open ka sa plano ng Panginoon at mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay mo. No, hayaan mo siya na kumilos ng makapangyarihan sa buhay po natin. At also, ganun pa man, ang plano ng Diyos is confirmed both ways. Hindi ikaw lang, both ways. Kasi may plano ang Panginoon. Basahin natin yung kay Cornelio, verse 13. Isinalaysay niya sa amin, si Cornelio na po ito, sinalaysay ni Cornelio sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sabi sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Jopa at pasundo mo si Simon at nangyari na nga yung mga nangyari. Ibig sabihin, si Pedro may vision, si Cornelio may vision din. Kaya nung si Cornelio nagpadala ng tao kay Pedro, sumunod kaagad si Pedro kasi may vision din ng confirmation si Pedro. Kasi minsan naabuso yan, mga kapatid. Minsan may lalapit sa'yo, Kuya, sabi ni Lord, tulungan mo raw ako. Yan. Diyan pumapasok yung mga abuso. Diyan na abuso, diyan nakaka-scam. Sabi ni Lord, ikaw daw ang gagamitin niya para makapag-aral ang anak ko. Pag meron pong ganun, kunyari lalapit sa'yo, sabi ni Lord, ikaw daw gagamitin para makapag-tuition yung anak ko. Ang sagot mo, antayin ko rin si Lord na sabihin sa akin. Hindi pwedeng sa'yo lang sinabi ni Lord. No, hindi si Lord ang magsasabi sa akin, hindi ikaw ang magsasabi sa akin na yun ang pinapasabi ni Lord. Kasi kung hindi, maabuso na yan. Kaya po ingat kayo dyan, yung mga lalapit sa inyo, yung po mga sabi ni Lord. Ako, dyan nung nagsisimula ang mga maling katuruan. Dyan nagsisimula yung mga kung ano-anong kabulastugan. Kaya kung hindi rin lang naman dalawa ang sinabihan ni Lord, ikaw lang, one-sided lang yon. Sabi ni Lord, ikaw daw ang mapapangasawa ko. O, di ba? Namili pa talaga si Lord ng maganda at sexy para sa'yo. Yung pala, ikaw lang ang may gusto. Dapat siya din sasabihan ni Lord. Sabi ni Lord, hindi daw ikaw ang mapapangasawa ko. O, dapat confirm, dapat dalawa kayo na ganyan. Circumstances, napaka-importante po niyang circumstances na yan. Circumstances are arranged by God and it has many factors at play. Marunong naman tayo mag-bilyar. Hindi man tayo marunong maglaro, pero alam natin yung sistema ng bilyar. Di ba yung billiard table, ang daming bola niyan? Minsan, para pag sinargo mo yung mga bola, pumapasok sa mga butas, kahit na, alam mo, nagkatama-tama sila, sumut tuloy doon sa isang butas. Ang dami yung nangyayaring umaandar sa paligid natin, bola na nagkakatama-tamaan, na ang ending, shoot doon sa isang butas. So even as we are here right now, ang daming gumagalaw sa paligid natin na eksakto ang timing. Dahil po ganun dumiskarte ang Diyos. God is a God of order.
So do not estimate the power of circumstances. Huwag nating maliitin yan. No, makinig tayo sa leading ng Panginoon, pero i-confirm din natin. At pag nangyari na, sabi ko nga kanina, pag nangyari na, hayaan mo na. Pag nangyari na, huwag na magsisihan. Meron pong isang, eto, lagi pong kinukwento ito kapag nasa memorial service po ako. Meron pong isang safety officer, or ano ba tawag sa kanya, yung first aid nasa barko. Sa ganon, walang doktor sa barko nila, pero siya yung pinaka-safety officer doon, siya yung first aid, doon sa first aider, first responder doon sa barko nila. Umuwi siya sa Pilipinas dahil yun nga, no, bakasyon na siya, umuwi sa Pilipinas, nag-celebrate sila, 2 buwan, 3 buwan. Nung araw ng alis niya, babalik na siya sa barko. Itong araw na ito, lumipad na siya, papunta ro sa port kung saan siya sasakay ng barko. Pagdating niya doon sa kanyang terminal, nabalitaan niya yung asawa niya inatake sa puso. Patay yung asawa niya habang nandun siya sa kabilang terminal. So ang ginawa niya, sumakay uli siya ng eroplano pabalik sa Pilipinas para iburol yung kanyang asawa. Ang sabi ng mga tao, alam mo, kung nandirito ka, hindi mamamatay ang asawa mo. Kasi marunong ka mag-first aid. Alam mo kung anong gagawin, alam mo kung saan dadalhin, alam mo kung paano sistema. So kung nandirito ka, naagapan sana yung asawa mo, hindi sana namatay. Alam niyo, ang ganda-ganda ng sagot nitong lalaki na ito. Sabi ng lalaki, alam mo, niloob ng Diyos, tinapat ng Diyos na umalis ako ngayong araw na ito dahil oras na ng asawa ko. Kung nandirito ako, yung asawa ko talaga, mag-first aid siya, na mabubuhay siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, inalis niya ako kasi oras na para kunin niya yung asawa ko. Diba, circumstances, itinapat talaga ng Diyos na yung kanyang pag-alis na yon, babalik din naman pala siya sa Pilipinas, pinaalis lang siya para oras na kasi nitong kanyang asawa na ito. So pag may nangyayari po na gano'n, wag na ho tayo magsisihan. Okay na yon. Inalaw ng Diyos pinabayaan ng Diyos. Maliban na lang kung nakakulong ka kasi snatcher ka, hindi yun pinabayaan ng Diyos na hindi gano'n. Pero kung talaga namang nangyari na, then tanggapin po natin, mayroon pong plano ang Diyos sa buhay natin. Circumstances. Ikalima po, to know God's will is confirmed through the guidance of the Holy Spirit. Now, meron pong inner witness, nangungusap ang Holy Spirit. Verse 12, Acts 11, verse 12. Sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila kahit sila ay mga hentil. Nangusap ang Espiritu kay Pedro. So, pakinggan niyo po yun. Pakinggan niyo po itong sinasabi kong verse na ito. Tingnan niyo po yung wala. Yung nasa verse 12. Sabi sinabi sa akin ng Espiritu. Ibig sabihin, meron talagang Espiritu, hindi mo nakikita, invisible, nagsasalita talaga itong Espiritu na ito. Tayo po kasi, lumaki na po tayo na naririnig natin yan, Holy Spirit, di ba, Trinity. Pero meron totoong Spirit na invisible, even right now, katabi ninyo. Even right now, nangungusap sa inyo. Hindi lang natin siya nakikita dahil siya invisible. Espiritu nga No, pero nangungusap ang Espiritu na ito. Alam niyo po, dito po pumapasok ang spiritual component ng Christianity. Ang Christianity po, hindi puro Bible study, hindi dasal-dasal, hindi puro yun lang. Hindi yung puro kinabisado mo yung doktrina, nag-memorize ka ng verse, hindi po puro yun lang ang Christianity. Ang Christianity po, merong kasamang Holy Spirit na invisible, na hindi mo nakikita, pero naggagabay, nagga-guide, nangungusap sa mga puso po natin. No, so, listen to the guidance of the Holy Spirit. Paano malalaman na yun ang guidance ng Holy Spirit? Para po sa akin, isa pong way para malaman mo yung guidance ng Holy Spirit, mayroong conviction. Yun yung una-una, conviction. Siguro ko, i-define natin yung conviction. Ako po, para sa akin, ang simple definition ko ng word na conviction, ito po yung isang bagay sa puso mo na siguradong sigurado ka na kailangan mong gawin, na kapag ka hindi mo ginawa,
hindi ka mapapakali, hindi ka makakatulog, parang kulang yung buhay mo hanggat hindi mo siya ginagawa. So, para sa akin, yun po yung conviction. Para sa akin, bakit mo ginawa yan? Ay, yun yung conviction ng puso ko eh. O ba't ka nagbigay ng ganyang kalaking halaga? Laki-laki naman yan. Eh, yun yung conviction ng puso ko. Na parang ibig sabihin, kapag hindi ko ginawa, parang feeling ko may mali, may kulang. No, parang ayaw pumayag nung kalooban ko, pumapalag. Pumapalag yung kalooban mo. Ayaw pumayag. Yun po yung conviction. At alam niyo po, kung meron kang conviction sa atin dito, kung meron kang conviction, sa totoo lang, hindi ka mapapakali hanggat hindi mo siya naisa sa katuparan. So, malalaman mo ano pinapagawa ng Diyos sa'yo. Mararamdaman mo, ayaw pumayag, talagang paulit-ulit, naging, paulit-ulit sinasabi sa'yo, ito gawin mo. Mag-attend ka ng Bible study, mag-discipleship ka, o umattend ka ng discipleship, paulit-ulit, paulit-ulit. Buksan mo yung Bible, ayaw tumigil. Yun po yung conviction. Pagka ang Holy Spirit po ang nangusap, mayroong conviction. No, kapag mayroong pagpipilian ka, dalawang business, for example, mag-open ka ng dalawang business, namimili ka, alin sa dalawang ito ang bubuksan ko. So, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, nag-aantay ka ng circumstances, pero meron ding conviction sa puso mo. No? Bubuksan mo na yung business number 1, pero lumalaban yung kalooban mo. Ang gusto mo talaga, nung binuksan mo yung business number 2, dun ka magaang, dun ka masaya. At yun po yung pangalawa, mayroong peace. Una, may conviction. Pangalawa, mayroong kapayapaan sa puso mo. Alam mo na yung ginagawa mo, medyo mahirap, pero mapayapa yung puso mo. Nakakatulog ka ng maayos. Reconciled yung kalooban mo, hindi hati yung kalooban mo. And then, mayroong direction. After nyan, nagsusimula na yung mga circumstances, biglang may makakakilala ka na supplier, biglang malalaman mo na kung saan mas mura, kasi yung circumstances, nag-aano na siya, nagsasama-sama na po siya. So, makipag-usap sa Holy Spirit and be sensitive to the Holy Spirit. Mga kapatid, bilang mga Christians, diyan po tayo nagkukulang. Nagkukulang po mga Christians, alam nyo, sa mga bagay na espiritual. Nagkukulang tayo sa prayer, mga bagay na espiritual. Nagkukulang po tayo sa sensitivity sa Holy Spirit, sa pakikinig sa Holy Spirit. Nagkukulang po tayo dyan kasi espiritual. Saan tayo hindi nagkukulang? Sa mga bagay na physical. Attendance, hindi tayo nagkukulang dyan. No? Bible study, hindi tayo nagkukulang dyan kasi physical. Pero kailangan po sa Spirit, maging sensitive po tayo. Manalangin tayo. Holy Spirit, mangusap ka sa akin. Holy Spirit, no, anong gusto mo na gawin ko? Isali natin ang Holy Spirit sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ika-6 po, God's will is affirmed through the counsel of godly people. Yan, sa pamamagitan po ng mga makadiyos na mga tao. Verse 12 ng Acts 11, sinabi sa akin ng Espiritu, sumama ako sa kanila, kahit sila yung mga hentil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito. At pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Kung si Peter lang mag-isa, may isip niya, nag-iisa lang ako rito, baka mali ako. Pero may 6 siyang kasama. Nakita nung 6 na kasama yung mga pangyayari. At sabi nung 6 na kasama mo kami dyan sa gagawin mo na yan. Noong nag-confirm itong mga 6 na kasama na ito, ng mga Christians din, para sa kanila, okay yung ginagawa mo, Pedro, sasama kami dyan. So, importante po yung mga tao na nagbibigay po sa atin ng godly wisdom. Isang malaking tulong, mga kapatid, isang malaking tulong na meron kang godly people around you. Ang laking tulong po niyan. Kasi po, meron po silang godly wisdom. Meron po silang takot sa Diyos, godly fear. Meron din po silang godly experience and insight. Ang laking tulong po kapag kayo mga kasama natin. Not just from older people. Kasi iba po yung mga wisdom ng matanda. Diba? Sa wisdom ng makadiyos. Meron nga mga matanda, pero walang pinagkatandaan eh. Diba? Meron mga ganun eh. Hindi yung komot matanda. Eh, tama na kagad ang sinasabi. Hindi rin naman, not only also from people who love you. Minsan po, tama naman yon, magtanong ka sa matanda, magtanong ka sa mga nagmamahal sa'yo,
Pero alam niyo po ang problem doon, kapag tinanong mo yung nagmamahal sa'yo, kakampihan ka kahit kamali. Kasi mahal ka eh. Kakampihan ka nila kahit na hindi naman yun ang tama talaga na dapat gawin. So, surround yourself with godly people. Because godly people are objective. Godly people, they will pray for you. Panalangin kayo, itong mga taong ito. They will not tolerate you. Sabihin sa'yo na, okay lang ba itong ginagawa ko na to? Diba? Hindi naman ako nananakit ng kapwa ko, sarili ko lang naman ang sinasaktan ko. Hindi, godly people will not tolerate you. Pero yung mga nagmamahal sa'yo, ano sasabihin yan? Kung saan ka masaya. Yun sasabihin nun, kung saan ka masaya. Masaya nga ako na putulin yung isang daliri ko eh. Diba? Hindi yun, hindi yung kung saan ka masaya. Ano yung tama? And godly people will not tolerate. No, godly people will guide you with love. May kasamang pagmamahal, yung pag-guide sa atin. And also, the experience, yung pinagdaanan mo, karaniwan, pinagdadaanan din po ng mga godly people. So kung kayo ay mag-asawa, naggegera kayo mag-asawa, meron kang dalawang barkada. Isang barkada mo, godly. Isang barkada mo, hindi godly. Nagtanong ka, nagpa-advise ka sa isang barkada mo, sa mga amiga mo na hindi godly, o sa mga kumpare mo na hindi godly. Ano i-advise sa'yo? Nagbubugbugan kayo mag-asawa. Ano i-advise sa'yo? Layasan mo na yan. Ganun ka agad yan. Di ba? Bugbugin mo rin. Gantihan mo. Ano ginawa? Ano? Nang babae. Manlalaki ka rin. May nasasabihin niya sa'yo. Kasi ang nasa isip, revenge. Di ba? Kailangan makaganti, makabawi. Ungodly. Pero yung godly advice, anong sasabihin sa'yo niyan? Sasabihin sa'yo, sabi sa Bible kasi, love your husband and respect your husband and love your wives. Di ba? So, pinag-isa kayo ng Panginoon. So, ipanalangin ninyong dalawa yan. Andirito kami para tulungan kayo. Iba yung godly advice doon sa ungodly advice. Kung ikaw ay isang teenager, high school o elementary, meron ka mga godly na barkada at ungodly na barkada. Tapos ikaw, napagalitan ka ng magulang mo bilang teenager. Ang kinausap mo yung mga ungodly na barkada mo. Ano sasabihin sa'yo ng ungodly na kabarkada mo? Pinagalitan ka ng magulang mo. Ano sasabihin nila? Ako, nung pinagalitan ako ng magulang ko, nag-stow away ako. Stokwa. Pero ngayon, alam niyo ba, mga bata ngayon, iba na. Noong panahon namin, yun ang tawag namin niya, stokwa. Kapag ikaw napagalitan, stow away ka, mga 2-3 araw, mawawala ka, maglalayas ka. Ngayon, alam niyo mga bata, kapag nai-stress, nagpapakamatay. Ang mga bata, naghihiwa ng pulso, kaso dito naghihiwa. Hindi nga lang alam kung saan hihiwain. Pero ibang klase, yung mga bata ngayon, nasabihin nung kaibigan niya, naghiwa ako eh. Maghiwa ka na rin. Ungodly advice. Pero kapag ka-godly, yung naging barkada ng mga anak-anak po natin. So alam natin kung saan papunta yung advice na to. Nasabihin nun, mag-coffee tayo. Papakinggan ko kung ano yung mga hinaing mo. Diba? Kasi godly advice. Meron kang business partner, kanegosyo. Ungodly. Ano ituturo sa'yo doon? Dayain natin yung mixture, dagdagan natin maraming tubig. Nadadayain kasi ungodly. Pero kung godly, di ba, yung tama, yun ang gagawin natin. Mga kapatid, importante na meron tayong godly advisors. Be careful who you listen to. Mag-iingat po tayo sa mga pinapakinggan natin. Huwag po tayong maghanap ng kakampi lang. Kakampihan ka lang. No? Yung advice po talaga ng godly people. At yung mga anak-anak dito, asan ba mga youth natin dito? Makinig kayo sa mga magulang nyo. Asan ba mga youth dito? Kayo na naman ang pagdidiskitahan ko eh. Yung mga youth, parang walang youth ah. Ayan, mga youth. No? Makinig kayo sa mga magulang nyo. Makinig kayo sa mga nagmamahal sa inyo. Ang goal namin, alam nyo kami mga magulang, ang ultimate goal namin, makagraduate kayo. Yun lang. Ilang magulang na yung nagsabi, pag graduate ka na, gusto mo kinabukasan, mag-asawa ka na. Kasi ang ultimate goal namin, makatapos kayo ng pag-aaral. Kasi pag nakatapos kayo ng pag-aaral, ang feeling namin,
accomplished na kami, nagawa na namin yung aming responsibilidad bilang magulang. Kami successful na magulang. Kaya makinig kayo sa amin. Pag sinabi namin sa inyo, tigilan nyo na yung kaka-computer na yan, alas 3 na madaling araw, matulog na kayo. Matulog na kayo. Pag sinabi namin, matulog kayo ng tanghali, matulog kayo. Kasi kami gustong-gusto namin matulog ng tanghali, hindi kami makatulog. Dahil ang daming trabaho. Kayo, pipilitin pa namin kayo para matulog ng tanghali. Pag sinabi namin, kainin ninyo yan. No, pinaghirapan ng tulo ng pawis ng mga magulang nyo yan, kainin nyo. Di iba, ibabribe pa. Sige na, kainin mo lang yan. Ililibre kita sa Starbucks pag kinain mo yan. Oh, pinakain mo na, delivery mo pa. No, makinig kayo sa mga magulang ninyo. Mahal na mahal namin kayo. Ibibigay namin lahat para sa inyo. Kung kailangan namin kayo igapang, igagapang namin kayo. Kaya makinig kayo. Gusto lang namin makagraduate kayo at magkaroon kayo ng buhay na maayos. No? Accomplishment na yon, success na yon para sa amin. So kung makikinig po tayo, by the way, kung makikinig tayo, kung sino man pakinggan natin, look at the track record ng pakikinggan mo. Ibang huling in-advisean niyang tao na yan. Ano ba nangyari doon sa huling nakausap niyan? No, ano ba? Tingnan mo yung buhay niyan. Meron bang wisdom yung buhay niyan? Baka naman mas windang pa yung buhay niyan kaysa sa atin. Ano? Tingnan po natin ang track record. And so, it is important to be a part of a trusted community. It is important. Ito bang ginagawa po natin na ito, mga kapatid? Akala natin, nagsisimba lang tayo. No, we are building not only a community, listen, we are building a support system. Yan po mga katabi ninyo na yan, support system po natin yan. Yan po mga katabi natin yan, pag kailangan natin ng wisdom, nandiyan sila. Pag kailangan natin ng kasama magkape, nandiyan sila. Pag kailangan natin ng makikinig sa atin, nandiyan sila. Pag hindi natin sila kailangan, nandiyan pa rin sila. Kaya malaking bagay po na tayo ay involved. So, involve yourself. Involve yourself. Alam niyo po, isang goal ko, tayo pong lahat dito, magkakakilala lahat. Kasi kayo po, nakikita ko po kayo ngayon, halos kilala ko po yung mga mukha ninyo. Pati pangalan, no? Halos lahat po. Kaya lang, kayo po ba kilala nyo pa yung mga katabi ninyo? Sana po magkakilala tayo kasi support system po tayo. Tayo rin ang magtutulungan. Pag may nagkasakit, tayo rin yung nag-aambagan. Kapag mayroong problema, tayo rin yung mga kaano niya. Tayo rin po yun. Kaya be involved. Kung wala ka pang Bible study, be part of our Bible study groups. Meron tayong 6 na Bible study groups sa 6 na barangay. Siguro naman, tatama ka sa isang barangay doon. Be part of a Bible study group. O kaya naman, discipleship. Meron tayong sangkatutak na discipleship. One-on-one, one-on-two. Be part. Be part of the community. At alam niyo ba, pangako ko sa inyo, hindi ko kayo magsisisi when you become a part of a trusted and loving community. Now, I hope makita po natin yung lugar natin sa community po na ito. At pang-6 po at panghuli, pang-7, God's will is discerned through wisdom and common sense. Common sense. Yan. Siyempre. Verse 17. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob, na tulad ng ibinigay niya sa atin, nung tayo manalig sa Panginoong Yesus, sino ako para hadlangan ng Diyos? Oo nga naman. Kung ang Diyos nga, binigyan sila di ako, ba't ko hadlangan ng Diyos? No, common sense. Nalalaman din po natin ang kalooban ng Diyos through common sense. Paul used reason in his ministry. Maski si Paul, nung nagmi-ministry po siya sa Acts 15, gustong sumama ni Mark kay Paul dun po sa kanilang missionary journey. Ngunit, ayaw ni Pablo. Acts 15:38. Ngunit, ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Ito na naman si Mark, sama uli ako. Sabi ni Pablo, nung huling lakad natin, iniwan mo ko. Tapos ngayon, sasama ka na naman. Hindi kita isasama. Hindi niya sinama. Yun ang common sense ni Pablo. No, pero syempre, kung ano ang will ng Lord, baka will pala ni Lord ay sama uli, ipanalangin mo. Pero kung common sense ang ating pong paiiralin, yan. Ito po yung ginawa ni Pablo.
Alam niyo po, kung gusto po natin na yung common sense natin, pakinabangan natin, eto po, importante ito. Kung gusto mo yung common sense mo ay talagang maliwanag, huwag kang makinig sa emosyon mo. Yan, yung emosyon na yan. Yan po ang nakabasag ng common sense. Na kapag ka common sense, ang laki-laki ng TV, nagalit ka, gusto mong batuhin ng cellphone, o gusto mong batuhin ng silya yung TV, 200,000 yung TV, common sense, di ba? Hindi mo babasagin. Eh bakit may mga nambabasag ng TV? Bakit mayroong mga nagbabato ng cellphone? O bakit mayroong mga gumigiba ng pintuan? No, bakit may mga nagre-resign bigla-bigla sa trabaho? Bakit? Emotion. Hindi common sense. Tapos nung nabasag na yung TV, oo, mahal nga pala nito. Sorry. Oh, sorry ka ngayon, matapos mong basagin. No, yan po ang problema natin minsan. Inuuna po natin yung emotion kaysa yun sa ating common sense. Huwag po natin pakinggan ng emotion. Oh, alam mo nang may asawa, edi hindi na pwede dahil hindi pwede, may sabit. Ayusin niyo muna. Pag ayos na, wala nang sabit, o di okay na, wala nang problema. Diba? Pagka alam mo naman na hindi na problema, mag-iskandalo ka sa kalye. Meron akong kakilala, hindi naman sa nagmamalaki, pero kinukwento pa niya sa akin, nag-away kami ng asawa ko, nang bababae yung asawa ko. Ano ginawa mo? Nagtanggal ako ng damit, tsaka ng shorts, tumakbo ko sa kalye. Talaga. Tumakbo ka hubo sa kalye. So, ano nangyari? Praise the Lord. Ano nangyari? Nakita mo na mga tao nakatingin sa'yo, ganyan pala yung mag-asawa na yan pa nag-aaway, naguhubad. Diba? Kakapanood kay Nora Honor, si Philip Salvador, binuhusan ng mainit na tubig. So, binuhusan din yung asawa ng mainit na tubig. Common sense. Huwag lagi emotion ang nasusunod po sa atin. Sa kalye, lagi nangyayari yan sa kalye. Dalawang kotse, nagigit-gitan. Oh, ano nangyayari? Dahil sa emotion, maya-maya, nagbabarilan. Di ba? Dahil doon. Eh minsan po, di ba, siyempre nagdadrive naman tayo. Minsan may nakakagit-gitan po ako. Tapos minsan nagit-gitan mo siya, naunahan ka, o nauna ka. Eh no ngayon, kung nauna ka, ano nadagdag sa'yo? Hindi ka naman sumikat, hindi ka naman yumaman, hindi naman humaba buhay mo. Eh no ngayon, kung nauna ka lang naman ng 10 segundo. Bali, wala. No, ganyan na tayo eh. Sa kalye, mamaya, nagmumurahan na, naglalabasan na ng baril, road rage, inuuna yung emotion. Nakalimutan nila, may pamilya nga pala akong uuwian. Pag nakipagbarilan pala ako sa kalye, yung anak ko, magtutuition, tigil sa pag-aaral. Yung asawa ko, mapipilitan maglabada. O yung negosyo namin, wala magpapatakbo. At kulong ngayon ako ng 20 years dahil nakipagbarilan ako sa kalye. Diba? Nonsense. Pero, may nakikipagbarilan pa rin sa kalye. Huwag pong sundan ang emotion. Dapat po, intellect rather than emotion. Tingnan po natin lagi yan. Common sense. Nakalungkot minsan, common sense, sabi nga, common sense is not so common anymore. Common sense. Magdadasal ka pa ba, Lord, sana po loobin mo na magkaroon ako ng malaking dibu. Pagpe-pray po ba yan? Wala kang pan-tuition, tapos nagpe-pray ka ng dibu na pagkalaki-laki. Diba? Common sense. Lord, gusto ko po mag 3 weeks sa Boracay. Ang dami mo utang, tapos magti 3 weeks ka sa Boracay. Common sense. Dapat po hindi na pinapanalangin sa Panginoon yun. At syempre, hindi lang common sense, personal desire din. Lord, sasagutin ko ba siya? Pinaliligaw sa akin? Wala na iba ng ligaw sa akin, siya lang. Sasagutin ko ba siya? Sabihin ni Lord sa'yo, gusto mo ba siya? Hindi. Dapat mo sasagutin. Huli na to, Lord eh. Di ba? Personal desire. Ang will ni Lord sa'yo, eto ba, karaniwan, ang will ni Lord sa'yo, gusto mo rin. Gusto mo rin. Hindi kanya padadala doon sa lugar na hindi mo naman gusto. Tapos ipipilit niya, lunukin mo yan. Hindi. Gusto rin ng puso mo, ibinibigay ng Panginoon sa'yo. So, common sense din po yan. So, dito po sa atin,
Yung mga nagwo-workers po sa atin dito, ayan, sa multimedia, yung pong mga worship team natin, yung mga ushers natin, ang workers po natin, meron po tayong dito sinusunod na 4 na letter C. Kapalagay ko, alam natin yan. 4 na C para ikaw ay maging part ng ministry na yon. Calling, competence, character, at commitment. Commitment. Paano mo malalaman kung will ni Lord na maging member ka ng isang singing group? Halimbawa, choir o singing group o worship team. Paano mo malalaman? Calling. Sino ba nakakaalam ng calling? Eh, ikaw lang yan eh, di ba? Calling. Competence. Ano ibig sabihin nun? Sasali ka sa singing group, hindi dapat hindi ka sintunado. Di ba? Yun lang. Pag sintunado ka, hindi ka siguro sa singing group. Siguro pwede ka sa teacher. Ayun, pwede yun. Hindi ka naman kakanta. Pero kung sintunado ka, hindi pang singing group yun kasi walang competence. Tapos, character. O, yung character, kayo rin ni Lord yan. At panghuli, ano nga yung panghuli? Commitment. Commitment. Di ba? Gusto mong sumali doon sa isang group na yon, hindi mo naman kaya mag-commit nung araw na yon kasi may pasok ka. So, common sense. Isusundan po natin doon. So, para malaman mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, use wisdom and use common sense. Ang ending po nito, Acts 11, verse 18, nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan upang mabuhay. Ito pong 7 na pinag-aralan po natin, itong 7 na to, nakita nila, uy, nag-pray naman si Pedro. Uy, merong vision. Meron ding word of God. Tapos may circumstances din. Pagkatapos, ano pa yung sumunod? May circumstances din, tapos may common sense naman. Kasi nga, ang Diyos nga, pinayagan eh. At meron ding counsel ng godly people. Yung mga kasama niya, sinamahan din siya. Ang ending po nun, verse 18 kanina, tumigil na sila ng pagtuligsa. At sa halip, nagpuri sila sa Diyos. Kapag tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon, nagkakaroon ng kaayusan, nagkakaroon ng kapayapaan, ng inner peace, at pati outer peace, nagkakaroon. Yung environment mo peaceful, pati kalooban mo peaceful, pati isip mo peaceful. Maayos lahat. May kaayusan. Hindi hati ang kalooban mo. At meron pong blessing. May blessing. At higit sa lahat, nagpuri sila sa Panginoon. The Lord is praised. Napupuri ang Panginoon. Pero alam niyo po, lahat ng ito, gusto ko lang ilagom or isummarize lahat ng ito. Kung gusto mong malaman talaga ang will of God ng isang beses lang, isa lang, kung mamimili ka lang ng isa, alam niyo ba, the best indicator of God's will is if you are growing spiritually. Pag nag-grow ka sa relationship mo sa Panginoon, nasa kalooban ka ng Panginoon. Kasi alangan naman, nasa will ka ni Lord, pagkatapos lumalayo ka sa Kanya. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, one best indicator, lumalapit ka ng lumalapit sa Panginoon. Minamahal mo siya, gusto mo siyang paglingkuran, at nagkakaroon ng transformation ang buhay po natin. Yung po yung tinatawag na bunga, fruits ng Holy Spirit. Na hindi ko mo nag-pray tayo, Lord, sana po matanggap siya sa trabaho. At natanggap ka nga sa trabaho. Hindi ko mo natanggap ka sa trabaho, yun ang God's will sa'yo, napalayo ka naman sa Kanya. Diba, minsan ganyan tayo eh. Minsan meron tayong success, napalayo ka naman sa Diyos. Nalagay mo kalooban ng Diyos yun. Lord, payamanin mo ako. Yumaman ka, napalayo ka sa Diyos. Kalooban ba ng Diyos yun? Lord, pasikatin mo ako. Lord, padamihin mo followers ko. Lord, paramihin mo yung pag viral yung ganyan ko. Ano nangyari nga? Napalayo ka naman sa Diyos. Kalooban ba ng Diyos yun? Simple lang. Lahat na naglalayo sa'yo sa Diyos, hindi kalooban ng Diyos. At habang lumalayo ka sa Panginoon at wala ka sa kalooban ng Panginoon, I'm sorry to say, gugulo ng gugulo yan. Gugulo ng gugulo yan. Habang lumalapit ka sa Panginoon, lumalapit din ang puso mo sa Kanya, aayos ng aayos at magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Hindi po ito opinion. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ito po ang experience ng lahat ng naghanap at sumunod
sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ko po na magkaroon tayo lahat ng buhay na maayos. Gusto ko po lahat tayo, di ba sabi nga nung kanta, kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay. Kasi bakit ka pa sumunod sa Diyos kung ang ending naman pala magulo din ang buhay mo? Pag sumunod po tayo sa Diyos, aayusin niya ang buhay natin kung susundin po natin yung plano. At gusto ko po makita kayong lahat nakangiti. Gusto ko makita kayong lahat nagpupuri sa Diyos. Kaya sabi niyo, ang galing talaga ng Diyos sa buhay ko. Buti na lang, nakilala ko ang Panginoon. Buti na lang, meron taong nag-share sa akin sa Diyos. Salamat sa Diyos kasi yung buhay ko umayos. Hindi man ako yumaman, hindi man ako siguro naging, mahaba ang buhay ko, pero ang buhay ko ngayon, nararamdaman ko maligaya, maayos, pinagpala dahil sa biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyo ngayon pong umagang ito. Salamat sa mga salita mo na pinagsalusaluhan namin. Maraming salamat, Lord God, sa kapangyarihan ng salita mo. Dalangin namin po, Panginoon, na habang ito po ay napakinggan namin at dadalhin po namin sa aming pong pagtungo saan man kami pupunta ngayong umagang ito, wag po nawa itong mawala sa isip at puso namin. Kundi ito po, Panginoon, manatili, tumanim, mamunga, lumago. At makita po nawa, Panginoon, sa buhay namin yung buhay na banal, buhay na mapayapa, buhay na maayos dahil nakasunod sa plano mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyo ng marami. In the name of Jesus, Amen.